Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so early bird tayo ngayon. Lately nagiging early bird na tayo, no? Ayan, napaghahalataan na talaga sa edad. Teka, iinom lang tayo ng aking, ano bang tawag dito? Tsaa, no? Halo-halong dahon. Sarap. Mapait-pait na maasim-asim na hindi mo mawali na maanghang-anghang. Mix, okay? So, ang line-up natin for today is Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Mabilisang intro muna tayo. Hello, my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 29, 2026. Titingnan po natin kung anong mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan nyo po muna na magpasalamat muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings, thank you very much. Gusto ko na rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po ay makatulong itong ginagawa natin na reading sa inyo or sa ating lahat. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, let's go na tayo my dear. Let's go. Let's do your reading. Tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. Air sign. Base card and clarification tayo. Total of 8 cards. Base card and clarification. Okay. So, base card mo, dalawa. Okay. Base card mo is the 10 of Pentacles. Okay. Ang kanyang clarification I see Knight of Wands. Okay. So, yung energy niya is nakapokus sa energy ng 10 of Pentacles, which is kung titingnan natin na maigi, may kinalaman sa kasaganahan sa loob ng pamilya at sa loob ng relationship. So, ang nakukuha ko sa energy ng Knight is medyo aggressive, si Knight of Wands. Okay, actually, ang ano ko dyan is more on tawag ko sa kanya is we find ways, 'di ba? BDO si Knight or minsan ano siya, investigator para sa akin kasi para siya nag-e-explore, okay? So, ngayong araw na to my dear, June 29, 2026, sinasabi my dear na masyado kang focus kung paano makakapag-provide, paano maibabalance yung energy ng pamilya, okay? Lalo na sa usapin ng pinansyal. More on, let us say my dear, paano makapagdala ng more money sa loob ng tahanan? Paano makapagpasok ng pera sa loob ng tahanan? Or let us say, wala pa naman dito may dear sa harapan natin, pero sabihin na lang natin baka merong problema na nangyayari sa loob ng pamilya and nandun talaga yung pinaka-focus mo or pamilya or tahanan my dear, nandun talaga yung pinaka-focus mo na ma-resolve kung ano man yung bagay na yon, okay? Pwede din my dear, magkaayos, magkabati, okay? Pwede din, okay? Baka meron family member na parang gusto mo na magkaayos, magkabati-bati, parang ganon, okay? Pwede din naman. Basta naka-center siya my dear sa energy ni 10 of Pentacles, which is connected sa energy ng family and relationship, okay? So, medyo ano to my dear ha, hindi siya kalmado tong araw na to kasi Knight ang naging partner, okay? So, active ka today. Okay, tingnan natin my dear. We have here the energy of the Ace of Pentacles, Ace of Cups, sorry. Ace of Cups. Nabanggit ko yung Ace of Cups, Ace of Pentacles kasi ang wini-wish ko para sa'yo is makahanap ka ng, 'di ba, solusyon sa problema mo. Kaya ako nabanggit 'yon, okay? Pero binigyan naman tayo ng dalawang ace din, okay? The Ace of Cups and the Ace of Swords. Wow, dalawang ace. Okay, so ang base card is may kinalaman sa emotion, my dear.
And Ace of Sword is may kinalaman naman sa gift of knowledge. So, paano to? So, I think this is a very, very powerful na combination, my dear. Kasi sinasabi dito na meron ka namang alam. Ibig sabihin, alam mo naman siya, my dear, kung paano mo masusolusyonan yung isang problema. Kailangan lang talaga parang maging lakas ng loob. Although sabihin natin meron ka ditong energy ng night na parang, 'di ba, naghahanap ka ng paraan kung paano mangyayari kung ano man tong bagay na ito, okay? Pero not all the time kasi is lalo na wala naman na ito na talaga yung pinaka-clarification niya. Wala na siyang iba pang clarification. Etong dalawa na to, pwede kong gawing clarification niya. So sinasabi dito, my dear, na una, huwag kang matakot na kung mayroon kang maisip na mga ideas. Okay, sabihin na lang natin clarification pa siya ng night. Clarification siya. Ito ay clarification ng Ten of Pentacles and then clarification to ng ganito. Kasi eto, ang shadow side, my dear, ng Knight of Wands is minsan aggressive siya, impulsive siya, or minsan din nag-overthink din si Knight. Okay, so may shadow side din siya. So, focus tayo dito. Okay? Dami-dami ko na naman sinasabi. Okay. So, ang nakukuha ko na energy dito, my dear, is more on, sinasabi dito na you have the gift of knowledge naman. Ibig sabihin, meron ka mga creative idea, meron ka mga kaalaman, alam mo kung paano ma-achieve to, my dear, kung ano man itong gusto mong mangyari. Pero I can feel, my dear, na merong blockage sa emotion. So, ano ba yung mga blockage sa emotion? Posibleng galit, trauma, takot, yung mga ganyan, my dear, no? Isa yan, ilan lang yan, my dear, na posible natin ma-consider as blockage. So, the point na meron ka ditong energy ng Ace of Cups, sinasabi, my dear, na posibleng isang tabi mo muna yung mga bagay na yan sa ngayon, okay? So, kung sabi ko kanina, baka meron gustong magkaayos. So, hindi yan magkakaayos kung mainit lang ng ulo yung pananaigin. 'Di ba? Yung gusto mo maayos yung pamilya, gusto mo maayos yung relationship, pero yung init ng ulo ang nananaig. So, yung sama ng loob ba? Yung typical na nandiyan na magkakaayos na, pero pag nakikita mo yung mukha ng tao na yun, nanunumbalik yung galit. 'Di ba? May ganun eh. Yung magkakaayos na sana, tapos dahil fresh na fresh pa yung sakit o yung kirot, lalo tuloy lumala, parang ganon. O kaya may pagkakataon na para magkaayos pero nag-iiringan, di ba, yung parang ganon. Pero kung saan man yung problema, my dear, na may kinalaman sa family at relationship, my dear, sinasabi na kung ito ay may kinalaman sa usapin ng pinansyal, sakripisyo to, my dear. Ibig sabihin, parang kailangan mong tanggapin na para maayos to, you need to make a certain decision na posibleng hindi ka komportable or hindi mo gusto. Ngayon, kung may kinalaman naman sa pagkakaayos, pagkakabati, I think medyo kailangan tanggalin muna or ibaba muna yung mga pride or isang tabi muna yung mga galit at puot para mangyari talaga ito. Kasi maganda naman talaga ang ace, my dear. Maganda ang mga aces natin, pero at the same time, hindi siya yung parang magic na parang okay, pag merong aces is like magaan na siya and then automatic happy na. Sinasabi dito, may kasamang sakripisyo ang mga aces. Sinasabi lang dito, my dear, na parang alam mo kung paano mangyayari yung bagay na gusto mo, pero may mga bagay ka na kinakailangan baguhin sa sarili mo, okay? So, tingnan natin, my dear. Let me see. Lately, ganun ang nagiging ko, my dear. Ganun ang nagiging tingin ko sa mga aces na parang it is a blessing galing sa ating buong may kapal. Depende sa kung anong aces, my dear, ang lalabas. Dito, my dear, Ace of Cups at saka Ace of Sword. Ace of Sword is the blessing of knowledge. And Ace of Cups is may kinalaman sa emotion, okay? Pero at the same time, syempre, tao tayo, kung hindi din natin i-acknowledge din yung divine guidance din na ibinagkaloob sa atin, wala din, di ba? So, kahit na sabihin mong meron kang idea, for example, may idea ka na pag nagnegosyo ka, yayaman ka, or may kutob ka na yayaman ka, kung natatakot ka, or parang ayaw mo magsakripisyo, or ayaw mo mapagod, hindi talaga mangyayari yung mananatili talaga siyang idea. Ngayon, gusto mong maayos, gusto mong magkabati, pero pag umuwi naman na siya or nandyan na siya sa harapan mo, inaaway mo naman, hindi talaga magkakabati. Minsan, pag meron tayong gusto nating
gusto nating mangyari talaga sa buhay natin, kailangan we have to know kung ano yung mga bagay na kinakailangan talaga nating i-let go, kinakailangan nating gawin, ganun yun, okay? And sinasabi dito, my dear, sa card natin na parang alam mo naman daw na, or parang tinutulungan ka ngayong araw na to, ano daw? Tinutulungan ka ngayong araw na to, my dear, ng ating buong may kapal, kung ano yung mga bagay na gagawin mo. Pero once again, 'di ba? Meron pa rin tayong free will, so ikaw pa rin talaga ang masusunod, 'di ba? Kung papairalin mo ang takot kahit na meron kang mga creative idea, hindi yan mangyayari. Kung gusto mong magkaayos-ayos at magkabati-bati, 'di ba? Kailangan matuto ka rin maglagay ng space sa puso mo para sa pagkakabati-bati talaga at pagkakaayos-ayos. Pag sinabing magkakabati, hindi yung pag nakita mo, uungkatin mo na naman yung nakaraan, hindi yung gano'n. Kaya mayroon mga closure na hindi talaga nagwo-work kasi magko-closure nga pero nanunumbat naman, 'di ba? Yung gano'n, 'di ba? Madalas ko napapanood yan sa Rappi Tulpo in Action na pinagbabati na sila pero sabi ni Sir Rappi, paano kayo magkakabati niyan? Nagbibilang ka na naman po, 'di ba? Huwag ka na magbilang, magkaayos na lang kayo, 'di ba? Naiintindihan ko naman 'yun na masakit sa dibdib, pero 'di ba, kung gusto mo talaga na magkaayos talaga, 'di ba, kailangan ng konting adjustment, okay? So we have here the energy of the Temperance, sa padaldal na naman tayo, okay? So sa energy ng Temperance, teka, lalagok lang ako ng tsaa. Pwede po ba uminom ng tsaa? Pwede po? Pwede naman. Thank you po. Sa energy ng Temperance, it is more on balancing. Ibig sabihin, ito yung oras, my dear, na meron kang gustong mangyari, pero kailangan mo siyang i-balance talaga. Kailangan alam mo kung ano yung mga bagay na kinakailangan mong gawin. Hindi ka lang nakapokus lang doon sa result. Kasi karamihan talaga sa atin, aminin man natin o hindi, pag tayo ay nagplaplano, nakapokus na kaagad doon sa result. Like for example, magne-negosyo, ay magiging successful yan, dadami yung tao, ganito, ganyan, ganun, kukuyugin yan talaga yung mga tao, talaga dagsa, talaga ganito, ganyan. Pero, hindi natin din tinitingnan yung kabilang side. Paano pag umulan? Paano pag ganito? Paano pag nagkaroon ng mga problema? Kailangan open tayo sa both side. Although, yes, stressful talaga siya. Pero, by acknowledging na hindi lang puro positive pag nag-i-start ka ng something or pag meron kang binubuo na something, gives you this space, my dear, para ma-prepared mo yung sarili mo sa mga parating na mga bagay-bagay. Okay, clarify na natin to. Paki-clarify po ang ating Temperance. We have here the energy of the Hermit. Okay. So, learn from your mistakes, my dear. Okay? I think maganda tong araw na to talaga. This is a very, very good time, my dear, para magkaayos, magkabate, mag-umpisa ng kung ano man yung mga dapat umpisahan sa buhay mo. Pero once again, sana wag nating kalimutan na yung mga past mistakes natin, yun lang, yung mga past mistakes natin, kung paano nag-umpisa yung away, di ba? Paano ba nag-umpisa yung away? Paano ba nagkaroon ng problema sa pera? Yung ganun, kasi imposible na wala yung pinanggalingan. Meron pinanggalingan yan, my dear. So, kailangan ma-recognize natin kung paano nag-umpisa yung isang problema at kailangan ma-prevent natin, as much as possible, ma-prevent natin na mangyari ulit yung pinag-umpisahan ng problema na yon. Okay? Pero maganda tong araw na to, my dear. It is just more on, una, wag ka rin magmadali. No? Although, sabi ko nga dito, meron ka ditong energy na night, and sabi ko, hindi din ako masyadong kay Knight kasi aggressive yan siya. Actually, silang dalawa ni Knight, si Knight of Sword at saka si Knight of Wands, hindi ko sila masyadong paborito kasi aggressive yan sila. Like, super, super aggressive yan sila. So, I just think, my dear, na today, enjoy the process lang. Trust the process. Mag-umpisa ka. Maging honest ka sa mga possible na magiging outcome ng uumpisahan mo. At possible na maging problema along the way habang inuumpisahan mo tong bagay na ito. And wag ka magbadali. Diba? Dahan-dahan lang. Try to enjoy yung buong process. Okay? Pero maganda tong araw na to, my dear. Okay? Last 2 cards na lang tayo. The Queen of Sword, giving a second chance. Ayan hawak mo na yung sword, okay? Ibig sabihin na nito, my dear, you have hawak mo rin dito yung wands, okay?
hawak mo ang beat. Okay, hawak mo yung mga elements, my dear. Ibig sabihin, you have the capacity na gawin kung ano yung bagay na yan. Kaya yan, maniwala ka sa sarili mo, tanggalin mo yung takot, tanggalin mo yung pangamba, kaya yan, go, 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 laban, laban. And at the same time, you have the knowledge then, my dear, para gawin kung ano man tong bagay na to. Meron kang sapat na kaalaman, my dear, para maitaguyod ko ano yung dapat na maitaguyod, my dear, sa energy ng Queen of Sword, okay? Huwag mo lang talaga gamitin yung wands at saka sword kung saan-saan, di ba? Talagang gamitin mo talaga doon sa pinaka main purpose mo talaga in life, okay? Let me see. Kumbaga parang binigyan ka ng sandata ngayong araw na to, gamitin mo ng maayos yung sandata na yan. Okay? Let me see. Last card na tayo. We have here the Energy of the World card. Maganda tong araw na to, my dear, para mag-umpisa ulit, bumangon, matuto sa mga pagkakamali. Okay? This is a very, very nice day, my dear, para sa'yo. And there's a tendency, my dear, din na makaramdam ka rin ng kakaibang energy ngayong araw na to. Okay? Lalo na sa usapin ng kaperahan, ng kadatungan. Pero once again, reminder lang, matuto sa mga pagkakamali, okay? Always remember na ang bawat araw is unpredictable talaga. Kahit kami mga tarot card reader is hindi rin talaga namin 100% talaga na tarot card reader. Di ba? Nag-aas nga lang kami ng guidance eh. So, hindi talaga natin 100% talaga na makakapa talaga ang bawat araw. Pero pwede tayo manghingi ng guide, okay? And ito yung guidance natin ngayong araw na ito, okay? This is not a prediction, this is a guidance. Para dun sa mga nalilito. Magkaiba po yung prediction at saka yung tarot card reading, ha? Okay. The Four of Pentacles, okay? Stuck na situation, okay? Chariot na energy. Sinasabi, my dear, ngayong araw na to, may posibilidad na magbago ang buhay mo as long as magiging si Chariot ka lang. Balance your emotion, my dear, sa energy ng Chariot, ha? Balance your emotion kagaya ng ginagawa ni Temperance over here. And kung ano may mga bagay na nangyari sa nakaraan, charge to experience na lang yung mga yon. Ibig sabihin, bahagi na lang ng nakaraan yung mga bagay na yon, okay? Matuto na lang doon. And yeah, laban ka ngayong araw na to, okay? Take it really, really slow, my dear, okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 29, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, my dear, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye!